Ang tunay na pagiging alagad ay nagsisimula sa buong pusong pagsuko sa Diyos. Tulad ni Pedro, naway magkaroon tayo ng tapang na sabihing, Panginoon, dahil sinabi mo, susunod ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay surrender, pagsuko. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito na ang ating Panginoong Jesus ay sumakay sa bangka ni Simon Pedro at doon nangaral. Pagkatapos, sinabi niya kay Simon Pedro, "Pumalaot tayo at ihagis ang lambat." Siyempre, si Jesus ay isang guro, pero siya ay anak ng karpintero. Si Pedro ay sanay na mangingisda. Kaya sabi ni Simon Pedro, "Panginoon, magdamag po kaming ng isda, pero wala po kaming nahuli." Imagine yung frustration, yung kabiguan, no, ni Pedro. He was frustrated, he was discouraged. Nakita natin yung sitwasyon na yon. Pero sabi niya, "Magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi po ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Napakagandang ugali, napakaganda ng disposisyon ni Simon Pedro na sa kabila ng kanyang frustration and discouragement, nagawa pa rin niyang magtiwala kay Jesus. At yung tiwala na yon ay nagbunga ng isang kamanghamanghang pangyayari sa buhay ni Simon. Nang sila'y magpalaot at inihagis ni Simon ang lambat out of obedience, out of trust kay Jesus, he was surprised, he was amazed dahil sa sobrang dami ng isdang nahuli na kinailangan niyang tumawag pa ng ibang kasamahan para tulungan. At sabi sa kwento, yung 2 bangka na puno ng isda na halos lumubog na.
Doon sa ganong sitwasyon ng pagkamangha, that is so great an experience, a miracle. Ano yung naging reaksyon ni Simon Pedro? Naramdaman niya yung kanyang pagiging hindi karapat-dapat dahil alam niya, nasa harap niya ang isang makapangyarihan, isang hindi ordinaryong persona, si Jesus. Kaya sabi niya, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Pero sa kabila ng ngayon, alam ni Jesus ang kahinaan, ang kapintasan ni Pedro. Pero hindi siya itinaboy. Sa halip, yun ang nagsilbing opening at pag-anyaya ni Jesus kay Pedro. Magmula ngayong araw na ito, hindi ka na mangingisda ng mga isda, kundi mangingisda ng mga tao. You will become fisher of men, mamamalakaya ng tao. Kaya nga, itong pagkakataong ito, makita natin na ang Diyos, tinatawag tayo, ang Diyos gumagalaw sa buhay natin in the ordinariness of our life. Minsan, yung tawag ng Diyos, yung paanyaya na sa atin ay kinokontra natin sa ating sarili. Dahil minsan sa ating sariling galing, feeling natin alam nating lahat. Kumbaga, kung si Simon Pedro ay mayabang o sarcastic, baka sinabihan niya sa Jesus, karpentero po kayo, guro po kayo, hindi po kayo mangingisda. Ako po'y mangingisda at magdamag kaming nangingisda at wala kami nahuli. And who are you to tell me? Who are you to teach me na mangisda ihagis ang lambat? It's just a waste of time and effort. Pwedeng maging sarcastic si Simon. No? At tayo rin minsan, pwedeng maging sarcastic sa Diyos na mas magaling pa tayo sa Diyos. Akala natin alam na nating lahat. O kaya naman, yung attitude ni Simon Pedro, Panginoon, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Minsan yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, tinatalikuran natin dahil dun sa feeling of unworthiness. It's either magyabang tayo o kaya naman ay maramdaman natin hindi tayo karapat-dapat kaya hindi tayo tumutugon sa paanyaya ni Jesus. Ang tawag dito ni Pope Francis ay spiritual excuses. Ang dami natin minsang dahilan kung bakit ayaw nating sumunod sa panawagan ni Jesus. Pero mga kapatid, nakita natin yung kagandahan ng loob ni Simon Pedro. Siguro minsan yung kapag ginawa mo na yung lahat, pero frustrated ka pa rin, nagsumikap ka naman, ginawa mo naman yung best mo, lahat, nag-invest ka, pinag-aralan mo, pero at the end of the day, frustrated ka kasi walang bunga yung iyong ginagawa, yung iyong pagpapagod. Minsan, baka ang kailangan lang natin gawin, i-surrender. Isuko natin kay Jesus. Tulad ng ginawa ni Simon. Wala namang mawawala. Wala na nga siyang huli. Bakit hindi na lang i-surrender, hindi na lang pagtiwalaan yung salita ni Jesus? May choice ba siya? Of course. Hindi naman nawala yung choice si Simon. Sabi ko nga, pwede siya maging sarcastic. Pero out of his trust kay Jesus. Alam niya si Jesus ay isang guro. Dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat. Imagine, because of that trust, because of that obedience to Jesus, miracle happened. Yung kakaibang pangyayari ay naganap. Sa buhay natin, magandang tinan po natin yun mga kapatid, no? Gaano ba tayo nagtitiwala sa salita ni Jesus? Gaano ba tayo sumusunod? Baka nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nakikinig kayo ng word of the day, pero naisa sa buhay ba natin? Nakikinig tayo sa salita ni Jesus, pero dapat may gawa. Katulad ng ginawa ni Simon, ipinagkatiwala niya kay Jesus. Kaya nagbunga ang kanyang pagtitiwala. At dahil doon sa karanasan na yon, paglunsad nila sa pampang, anong sabi doon sa gospel? Iniwanan nila ang kanilang bangka at sila ay sumunod kay Jesus. They left their boats and they followed Him.
Mga kapatid, makakasunod lang tayo kay Jesus kung marunong tayong sumuko. Marunong tayong magparaya. If we know how to surrender everything in the hands of Jesus. Ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, ano man yung sitwasyon mo, marami ka mang frustrations, marami mang discouragements, marami bang mga bagay na para bang nagiging dahilan na mawalan ka na ng gana sa buhay. Ngayong araw na ito, pasakayin mo si Jesus sa iyong bangka. Papasukin mo siya sa iyong buhay. At hayaan mo, sundan mo, pagtiwalaan mo. Sasabihin sa'yo ni Jesus, ihagis mo ang lambat. Magpapalaot tayo. At sigurado, marami tayong makikitang pagbabago once na pinasakay natin si Jesus sa ating bangka. Pakinggan siya, sundan siya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, learn how to surrender everything to Jesus. Isuko mo ang lahat. Hindi mo kaya ang lahat. Tinatawag ka ni Jesus para magtiwala sa Kanya, para papasukin siya sa buhay mo, para mahalin ka niya ng lubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang aming buhay, ang aming pagkatao, ang aming puso upang papasukin si Jesus. Naway tulungan mo kami na magtiwala ng lubos at sumuko sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.